Ginagawa, mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG, Department of the Interior and Local Government. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, November 27, 2024. At welcome po sa programang DILG sa DZRH Break Time. Mukhang wala yata yung mga kasama natin. Namimiss ko yung mga kasama natin, ano? Pero humahabol sila kay Mayor Deo Macalma. Maya-maya po nandito na siya. Pansamantalan yung makakasama sa programa. Ito po si Sister L. Elaine Apit. At sa ngalan po ng kasamahan natin sa DILG, si Yusek Odi Pasaraba at si Director Salvacion Bakay. Kami po muna ang inyong makakasama dito sa programa. At magandang hapon sa mga nakatutok sa atin, sa mga nakikinig at nanonood on air at online. Ang programang DILG sa DZRH Break Time ay nandito po upang mas mailapit sa inyo ng ahensya ang mga pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi pa rin ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa Facebook page DZRH News, DZRH News Television sa YouTube channel, sa aming website po na www.dzrhnews.com.ph, sa cable channels nationwide po yan sa inyo pong mga telebisyon. At para naman po sa inyong mga katanungan at mga nais idulog sa DILG, naka-live rin po tayo at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago natin napuntahan, marami po tayo makakapanaya mamaya. May mga bisita tayo dito sa ating programa. Tumungo po muna tayo sa mga latest happenings at aksyon sa DILG. Nangako si Department of Interior and the Local Government Secretary John Vic Remulla na tutugunan ng issue sa promosyon sa Philippine National Police o PNP kabilang ang Civil Service Rule kung saan nakasaad na eligible sa promotion kada tatlong taon ang isang police personnel. Ayon sa kalihim, dahil sa regulasyon na ito, tila ang pagiging general ay nagiging karapatan sa halip na pribilehyo. Sa pagdinig po sa Commission on Appointments noong nakaraang linggo, tinukoy ni Secretary Remulla na maraming nagiging floating na mga general ngunit walang direktang command o tungkulin. Kaya naman isinusulong ng kalihim ang promotion na base po sa merit, pangangailangan at tungkulin. Pinangunahan ng DILG Regional Office 6 ang programang pagpupugay sa mga bayani ng Bansang Makabayan, an Assembly and Thanksgiving with the beneficiaries of Comprehensive Social Benefits Program o CSBP na dinaluhan rin ng unang ginang Liza Araneta Marcos. Ang CSBP ay isang assistance para sa mga uniform personnel at kanilang pamilya o beneficiaries bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan at paglilingkod para sa bansa. Sakop nito ang mga personnel mula Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na namatay o nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Gayun din ang mga uniform personnel mula sa Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU, Active Auxiliary o CAA, Bureau of Fire Protection o BFP, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at ang Philippine Coast Guard.
Samantala, inorganisa naman ng DILG Region 8 ang isang regional champion on good local governance, safety, Peace and Order Technical Working Group and Secretariat na layuning bumuo ng mga estratehiya upang mapalakas pa ang good governance, safety, and peace and order. Binigyang diin ni DILG Region 8 Regional Director Arnel Agabe ang pangangailangan na mas palakasin pa ang performance ng LGUs para sa safety, peace, and order governance areas bilang preparasyon sa 2025 Seal of Good Local Governance o SGLG evaluation. Natalakay din sa aktibidad ang Peace and Order Council, performance audit indicators na mahalaga sa pagsusuri sa kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Katuwang ang Bureau of Fire Protection, tiniyak nito na mas pagtitibayin pa ang kanilang fire safety advocacy. Lalo na ngayong holiday season habang ang Bureau of Jail Management and Penology ay nakatuon sa paghikayat sa mga LGU na bumuo ng mga programa para sa mga person deprived of liberty. Pinuri ni Camarines Sur 2nd District Representative at Commission on Appointments Majority Floor Leader Luis Raymond Villafuerte Jr. si DILG Secretary John Vic Remulla sa pagiging hands-on ng kalihim sa kasagsagan ng Bagyong Christine at Pepito. Ayon kay Villafuerte, agaran silang binigyan ng assistance ng Secretary Remulla matapos nilang humingi ng tulong upang makapag-transport ng relief sa mga binahang lugar. Sa Commission on Appointment hearing noong nakaraang linggo, sinabi ni Secretary Remulla na matapos ang Bagyong Christine, agarang nakipagkoordinasyon ang DILG sa Office of Civil Defense at Department of Environment and Natural Resources o DNR sa pagtukoy naman sa mga geohazard sites sa mga naapektuhang lugar. Maayos ring naisagawa ng mga LGU ang evacuation ng mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Leon, Marce, Nika, Ophel at Pipito. At ilan lamang po yan sa mga balitang hatid ng DILG sa DZRH Break Time. Maya-maya po makalipas ang ilang paalala sa ating pagbabalik, may mga makakasama tayo upang talakayin naman ang mga natatanging programa ng ating lokal na pamahalaan. Tayo po ay magbabalik. Pilipinas ang oras, 16 na minuto makalipas ang 4:00. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hard-working DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed, the seed of good local governance. Mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Minus pa rin ang ating mga kasamahan mula sa DILG. At minus lang kay Mayor Deo Macalma na medyo natatraffic daw dyan sa may area ng EDSA. Naku, ingat ka dyan, lakay. Ito po si Sister L. Elaine Apit. At pagpatuloy na po muna natin ang ating discussion dito sa ating programa. Ngayon pong November, alinsunod sa Republic Act number 10661 ay ating ipinagdiriwang po ang National Children's Month. Ito po ay upang bigyang pansin ang pangangalaga, proteksyon at karapatan ng mga bata. At kaya naman po ngayong hapon, may mga makakasama tayo dito sa ating programa na mga lokal na pamahalaan na nagbibigay
Sila po ay pinagtutuunan talaga ng pansin ang pangangalaga sa ating mga kabataan o sa mga bata po. At una na nga dyan ang Valenzuela City na nagwagi kamakailan bilang isa sa mga outstanding local government projects sa 2024 Galing Pook Awards para sa kanilang safe spaces and safeguarding children, strengthening LGU-led community-based children protection in Valenzuela City. Gayon din po ang Iligan City naman na kabilang sa Tri-City Justice Zone on anti-online sexual abuse or exploitation of children. Kaya naman po ating alamin ang iba pang mga detalye kaugnay niyan ng kanilang mga hakbang sa pangangalaga po sa karapatan ng mga bata. Atin pong makakasama dito sa programa ang ama ng Valenzuela City, ang alkalde po ng Valenzuela, si Mayor Wes Gatchalian, at si Iligan City LDRMO Miss Armien Aloro. So mamaya po punta natin si Miss Armien. Pero sa ngayon po muna punta natin via Zoom si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Mayor, good afternoon po. Welcome po sa programang DILG sa DZRH Break Time. Yes, magandang hapon po, Elaine. At binabati ko na rin kahit wala ko siya ngayon, si Yusek Odi. At marami pong salamat sa pag-imbita ho sa akin sa inyong programa. Ako, Mayor, masaya po kami na kami po ay napaunlakan ninyo dito sa programa para talakayin po itong mga programa ng Valenzuela tungkol sa ating mga bata, no, sa mga pangangalaga ng kanilang karapatan and of course yung sila mismo bilang mga bata. Mayor, nahin ko na po, pwede nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po itong Safe Spaces Strengthening Child Protection Program ng Valenzuela at kailan po ito nagsimula at ano po yung pangunahing layunin ng programang ito? Well, unang-una, Elaine, this is the 8th Galing Pook Award na nanalo po ng aming mahal na lungsod at kauna-unahan po sa aking termino bilang first-term mayor po ng Valenzuela City. And I'm very proud po ang ipinasok natin na entry ay paukol ho sa protection, child protection policies namin, ordinance namin, and at the same time, the Child Protection Center na binuuho namin para po magkaroon ng isang para unang-una para ho maprotektahan ang ating mga kabataan sa pag-aabuso. Pangalawa po, magkaroon po ng pasilidad kung saan po ay ito po ay one-stop shop kung saan po pwedeng pumunta ang mga kabataang naaabuso po sa loob ng tahanan at sa ating komunidad. So, ito Child Protection Center natin ay pinsan po noong 2017. So it has been running successfully for 7 years now. Opo. At meron po tayong higit na 6,056 po na kaso na hinandle po dito sa ating Child Protection Center. At out of 6,056, I am very proud to say na 1,125 cases of child victims and 319 cases of CICL, tawag natin Child in Conflict with the Law. Ang ating pong ang ating pong success rate ho dito sa ating Child Protection Center. Nako, Mayor, nabanggit niyo po one-stop shop po ito, ano po yung mga serbisyo o kaya mga assistance po na nakukuha po ng ating mga kabataan, ng mga bata po dito po sa programa ninyong ito? Okay, siguro bago ko sagutin yung katanungan na yan, Elaine, ikwento ko lang a bit, no, kung ano ba ang proseso na pinagdadaanan ng isang biktima, no, lalong-lalo na isang batang biktima, pag ikaw ay magsusumbong. Pag sinabi ko magsusumbong against child molestation, pang-aabuso physically, verbally, or sexually, or pornography, binebenta po sa internet ngayon, etc. All sorts of crimes relating to children. So kung ang bata po noon ay magsusumbong, unang pupuntahan siyempre po ay ang barangay. After po ng barangay, pupunta po yan sa police. After po ng police, pupunta pa ho sa CSWD. After po sa CSWD, babalik po sa ilang mga steps, no? We've calculated siguro 7 to 8 steps ang pagdadaanan ng bata. At ibig sabihin po na 7 to 8 steps, 7 to 8 times mo ring
uulitin ang kwento ng pang-aabuso, no? Parang trauma. At ito po, mga kasama, ay very traumatizing Opo. psychologically for the victims. Opo. So, ang ginawa natin since 2017, nagbuo po tayo ng Child Protection Center at kaakit po nito ang Child Protection Policy natin na isang ordinansa na po dito sa Valenzuela. Dito po, isang beses na lang po ang pagbibigay impormasyon o pagkikwento po ng ating biktima. Nagawa ho namin ito dahil meron po tayong tinayong Child Protection Center kung saan lahat po ng involved na mga sangay or agencies, no, or pagdadaanan ay pinasok na natin sa loob. Ang ibig sabihin ko po, may psychologist tayo doon, may psychometrician tayo doon, may doktor tayo doon, may police po sa loob. At meron tayong abogado sa loob po ng ating Child Protection Center. So meaning, ito po ang tirahan or refuge ng mga naaabuso po na bata. At pag ikaw ay pumasok doon, itong center ay professionally built, no? With the standards, international standards po ito. Hindi ang setting po nitong environment po na setting nitong pasilidad natin ay child-friendly. At isang beses na lang po ikikwento, from start till the end, LGU na po ang mag-aasikaso sa iyo hanggang mabigyan ka ng abogado, hanggang ilaban sa korte, hanggang bigyan ng hustisya ang mga batang naaabuso. At ito po, Elaine, ay hindi lang po one part, kundi po nagawa ng Valenzuela na tinatawag nating whole city approach. Siguro, sana po ito sa pinakamabigat na criteria ng Galing Pook is pinapakita ho natin ang naging successful po itong polisiya, hindi lang po dahil sa lokal na pamahalaan, hindi lang po dahil sa mayor, dahil po sa pagtutulungan ng mga different stakeholders natin tulad ng mga civic organization, tulad ng UNICEF, Consuelo Foundation na patuloy pong sumusuporta sa amin, ang Child Protection Network, International Civic Organization, pangalawa ang kapulisan, pangatlo po ang DepEd sa eskwelahan, ang mga business sector natin, industry, ang barangay, etc. Lahat po yan ay konektado dito po sa Child Protection Policy at Child Protection Center natin. At the end po, kung ano man ang magiging decision po ng korte, manalo man, matalo man, sa lokal pa rin po ng lokal na pamahalaan. Paano po? Dahil meron po kaming dalawang bahay. Ang tawag namin Bahay Kanlungan at Bahay Pag-asa. Ang Bahay Kanlungan po ay ang temporary po na tirahan nila or gamitin na natin po yung salitang orphanage po. At yung isa naman po bahay namin ay temporary shelter for children in conflict with the law. No? Ito po, mga kasama, ay requirement po ng batas ito ayon sa DSWD. At dito sa Valenzuela, ano man ang maging resulta, handa po kaming kupkupin ang mga bata para po mailayo sila sa pang-aabuso ng magulang, pang-aabuso ng kamag-anak o kapitbahay. At dito po sa loob ng center namin ay libre po ang pagkain, libre po ang may psychological intervention natin at pati education po, libre po sa loob. So nagawa ko natin sa Valenzuela na kompleto po lahat. One-stop shop po ang aming child protection policy. Nako, Mayor Wes, hindi ko na itatanong kung ano yung mga assistance kasi nabanggit nyo na po. Pero hindi po nakakapagtaka na kayo po ay nanalo sa Galing po kasi napakaganda po nitong programa ninyo. Hindi lang natatapos ang pagtulong doon sa ang mga kabataan ay may nalalapitan o ang bata ay may nalalapitan, kundi maging yung mga tawag dito, mga biktima ng mga krimen o kung ano mga medyo malalang sitwasyon ng mga kabataan na nararanasan. Napakaganda po dahil tuloy-tuloy pala ang tulong ninyo hanggang sa ito maging okay na at mabigyan ng justice kung ano man yung pinagdaanan ng isang bata. Mayor Wes, sir, bukod po sa Galing Pook Outstanding Local Government Program and Safe Spaces po ninyo, kayo rin po ay nakatanggap pala ng Special Citation and Participatory Governance. Ito po in relation to this po, gaano naman po kahalaga dahil ang pagbibigay po natin ng programa o serbisyo sa ating mga kababayan ay mahalaga din po yung partisipasyon ng ating komunidad sa paghatid po ng serbisyo. Kumusta naman po yung programa, Mayor Wes? Ang ating mga kababayan ba dyan sa Valenzuela ay sila ba ay nakikipag-coordinate para mas
mapaganda yung mga ganitong klase po ng proyekto dyan po sa inyong lugar? Elaine, sorry, medyo putol-putol po. Ano ulit ho yung tanong natin? Yes, Mayor. Importante po na yung mga ganito nating programa ay meron pong koordinasyon din ang ating nasasakupan, ang komunidad. So, kumusta po ang respond ng community ng mga kababayan natin dyan sa Valenzuela, Mayor? Okay. Regarding po dito sa ating child protection policy po, kamusta po yung response ng community po? Yes po, opo. Kumusta naman po yung pagtangkilik ng ating mga kababayan support? The figures will tell it all, Elaine, no? So, may natulungan na po kami higit na, simula binuksan po natin itong fasilidad, higit na 6,000 na po na mga kababayan natin ang lumalapit sa atin. At 3,125 na po ang cases po na ating napadala sa korte, no? Marami po sa mga kaso natin ay successful. Siguro one of the reason na ang USAID ay nagbigay po ng special award this year, no? Ito po ay kauna-unahan sa history ng Galing po, ay malaking bagay po ang naipakitang success rate dahil meron hong isang malaking kaso po ng child pornography, no? Na napakulong namin ang ama sa Amerika at ang ina sa Pilipinas. So nabigyan po kami ng commendation po ng US Department of Justice at binigyan po kami ng commendation ng FBI, Federal Bureau of Investigation. Dahil po ang lokal na pamahalaan po ang tumulong sa kaso nito mula simula hanggang huli po. Kaya this is one of the example ng international level po na napanalo namin. Pero po, dito sa ating bansa, I am very proud rin po na marami po tayong kababayan na napanalo na yung kaso. Ibig sabihin po, nabibigyan hustisya po ang mga kabataan. Kadalasan, Elaine, hindi ko masabi yung hustisya para sa pamilya dahil marami pong instances ng kaso ay involving mismo either the father or a relative, no? So alam naman po natin ang mga kabataan, no, ay kadalasan tahimik lamang, itatago ito, ililihim, minsan kasama pa ang nanay sa naglilihim dahil po sa takot na babalikan sila. Pero dito sa Valenzuela City, dahil po sa Child Protection Center natin, ang mga bata mismo hindi na po takot na lumapit po sa amin o tumawag sa aming hotline. Dahil alam nila mabilis pong umaksyon ang ating lokal na pamahalaan, ang ating barangay at ang ating pulis at lahat po ng stakeholders. Kaya po masasabi ko na very effective ito sa komunidad dahil nakikita ho namin sila mismo na ang lumalapit. Hindi na ho kailangan dumaan sa barangay o kagkapitan para makiusap kay mayor. Hindi ho. Sariling estudyante sa eskwela, sariling mga minors, ang dumediretso sa amin at nagpapasaklolo sa amin. Dahil nakita ho nila meron na tayong ganitong fasilidad na tumatayong safe haven or refuge para po sa kanila. Just to share to you also, no, Yes po, between Mayor. 2020 and 2024, out of 3,823 cases, there are 26 children who have reported that they experienced repetition of abuse. Naku. Meaning yung paulit-ulit, no? opo. Inabuso na, aabusan, may kaso o walang kaso, aabusuhin ulit. Talaga pong prevalent sa society natin yung paulit-ulit na sexual abuse and physical abuse. So, but here in Valenzuela, we have the numbers and the numbers have shown na ang re-abuse rate namin ay 0.68% lamang. So meaning takot sila, nabibigyan ng hustisya po at hindi na ho umuulit at ang iba po nakukulong pa dahil po sa initiative po nitong Child Protection Center namin. Nako, Mayor Wes, sana ganitong mga programa ang gayahin din ng iba pang mga LGU kasi napakaganda po nito at karamihan sa ating mga kababayan hindi alam kung saan lalapit, lalo na nga po pagdating sa child abuse. Minsan nangangamba sila na baka hindi mapagtuunan ng pansin yung kanila pong mga reklamo. Ngayon pong National Children's Month, Mayor Sir, ano po ang mensahe ninyo sa mga taga Valenzuela and sa mga kapwa nyo po LGU? Sana gumawa din sila ng mga ganitong programa para sa kanila pong mga constituents, and of course mensahe nyo rin po sa ating mga kababayan. Well, ang aking mensahe ho is I believe bilang isang
punong lungsod na may pamilya din, dalawa po ang anak ko. I believe that protecting the welfare of our children is securing the future of Valenzuela City. Pag-aalaga at pagmamahal at respeto na ibinibigay mo natin sa mga minors, sa ating mga anak at kabataan, ito po ay protection para for a bright future sa Valenzuela. Kaya po nais ko pong ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin na meron po tayong Child Protection Center. Bukas po ito 24 hours para po maging sumbungan nyo at malalapitan nyo. At makakaasa ko kayo with the success rate po natin sa mga numero natin at pagpanalo natin ng Galing POC Award, makakaasa ko kayo na mabilis po ang aksyon natin at hindi ho kayo papabayaan ng lokal na pamahalaan. Nais namin paalam sa inyo na ang lokal na pamahalaan ay palaging andirito sa inyong likuran, lalong-lalo na sa mga naaabusong walang kalaban-laban, ay handa kaming tumulong para sa kanilang lahat. And of course, marami pong magagaling rin po na mga winners ng Galing POC, and I would like to extend my sincere congratulations po sa 10 finalists po na mga LGUs nating napakaganda rin po ng mga programa. Out of 147, 10 lang po ang napili. And I'm very proud na nakasama po ako sa batch 2024 na programa po at awards ng Galing POC. At sana itong mga ganitong mga innovative at creative projects ay ma-emulate din po natin at magaya rin po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dahil talaga pong meron kaming study from international NGOs natin na talagang prevalent po ang pornography, ang child exploitation, sexual abuse at physical abuse sa mga kabataan, hindi lang po sa Metro Manila, kundi po sa buong Pilipinas. So I hope that this is just a start. And ang iba po nating LGUs ay magkaroon din po ng mga ganitong polisiya at child protection center. Maraming salamat, Elaine. Okay, maraming salamat Mayor Wes Gatchalian, ang alkalde po ng lungsod ng Valenzuela. Napakaganda po ng inyong proyekto and congratulations po Mayor. Sana po mas marami pa tayong mga kababayan ang gumaya na ganitong mga LGU na ganitong programa. Pero syempre ang pinagdadasal natin at sana mawala na ng tuluyan yung mga pang-aabuso sa ating mga kabataan. Thank you po, Mayor. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan, nakapanayan po natin ang alkalde ng Valenzuela, si Mayor Wes Gatchalian. Ngayon, puntahan naman natin ang Iligan City. At makakasama naman natin ang LDRRMO ng Iligan City na si Miss Armien Aloro. Ma'am, good afternoon. Welcome po dito sa DILG, sa DZRH Break Time. Good afternoon po. Mukhang walang microphone. Ayan, nakamute si ma'am. Ayan, ma'am, magandang hapon po, all the way from Iligan City. Hello, yes, good afternoon. Sa Bisaya, maayong hapon sa tanan. Hello po, kumusta po ang Iligan City ngayon, ma'am? Maulan ba o mainit? Fair weather po kami ngayon. Ayun, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, Naku ma'am, eto dati po, simula na po natin, dati po ay kabilang ang Iligan sa may pinakamaraming kaso ng online sexual abuse or exploitation of children. Pero ngayon po ay wala na kayo sa listahan. Ano po yung sekreto? Ano po ang ginawa ninyong hakbang para po ang Iligan LGU ay tuluyang matanggal ninyo? Ito pong mga ganitong kaso po. Actually, ang sekreto doon is the commitment of our city mayor, Frederick Shaw, to prevent this or to protect the children. Mahirap po talaga when we assumed last July 2022, totoo po yun. Number 1 po kami sa Mindanao at saka number 2 in the Philippines. Okay. And when I reported it to the mayor, because at that time I was the officer in charge of CSWD, I was invited by IJM. Actually, it was IJM who opened our eyes. I thought we were there to just listen, not knowing that we have the highest rate or case of OSAEC in Mindanao.
So when I reported back to our city mayor, he was really very sad and angry. Opo. He was sad for the children and angry for those who are doing it to the children. So isang tanong lang. Actually, he gave me only one sentence as an instruction. Sabi niya, Armian, do what you have to do to address this issue. So, yun. And everything is history. We have done everything. We were lucky to find many partners from IJM, from DSWD, DOJ, the Supreme Court, of course, the DOJ Barangay Iyakat, and all others. Nako, Ma'am Armian, sobrang challenging nitong pinagdaanan po ninyo, Nabanggit nyo nga rin po, hello po, batiin din natin si Mayor Frederick Siao, tama po ba, Siao, ng Iligan City. Yes, ayan. Nako, Ma'am, ito po, nabanggit nyo nga kanina, na ito ay challenging, kung sa pagiging challenging, talaga naman pong challenging, dahil paano mo agad-agad mai-eliminate yung mga ganitong cases, sa mga na-rescue nyo pong bata, lalo na po online, ang hirap-hirap po kapag ka online, mahirap bantayan. Online sexual abuse po and exploitation. Ano na po yung mga tulong, at kung kayo po ay kasama dun po sa nangunguna sa listahan, ilan po ang percentage po nung kaso po nung simula pong mag-start kayo sa inyo pong trabaho? Gaano po ito karami, at ano-ano na po yung mga tulong na naibigay po ng LGU dito po sa mga batang ito na biktima po ng online sexual abuse? Yung una, yung IJM nagbigay sa amin when it was presented, 79 cases sa IJM lang. Hindi pa kasali yung unreported. Alright. So with that, we organize yung MDT, that's the multidisciplinary team. The multidisciplinary team is composed of social workers, law enforcement. We also have the judiciary, the prosecutor's office, of course, the local government unit, and IJM. Yes, sila po yung nag-guide sa amin sa MDT. And then with that, nag-train po kami ng mga law enforcer, included na yung taga-PDEA, NBI pala, NBI, law enforcement, with the ICAC, yung Internet Crimes Against Children. Nakapacitate po yung local law enforcement namin sa Iligan to make the operation. That was November 2022. Ooh. And then 5 araw po yun na training. On the 5th day, kaagad nag-jump. That was the term that they used to say. May jump sila on the Friday early morning, meaning meron silang operation. But still, at that time, guided pa kami ng MFU. So, nung pag-jump nila, talaga totoo po yung sinabi nyo na mahirap talaga paano mag-build up ng case. So it will take months nang mag-build up ng case. And then with that, nakagawa kami ng ordinance. The ordinance was approved February 2023. Madali po, parang everything is going smoothly. So, na-approve yung ordinance namin, yung anti-USAID ordinance namin, February 2023, with chair ng social services na si Councilor Queenie Belmonte. And then doon na-strengthen yung MDT kasi kailangan namin ng ordinance. Na-strengthen yung MDT, pinaka-problema is the logistical needs. So, with the ordinance, nakakuha kami ng budget para sa operation ng aming task force. And recently, na-approve na naman yung expanded ordinance po ng anti-USAID. This time, na-institutionalize na yung MDT at saka mayroon na po kaming task force USAID sa Iligan. Ayun. So they have already conducted, I think, 11 operations, sa alam ko lang and then out of the 11 operation, mayroon na po tayong conviction. That was the
The good thing is, Opo. September nalaman namin Mhm. na highest pointer kami sa Mindanao. Oh. So kaagad si Mayor hindi nagdalawang isip to put everything in place for the operation. Mhm. And then by March 2023, kaagad mayroon kaming 5 conviction. Mhm. So ang alam ko lang, latest is 11 na ang operation na nagawa ng ating task force. Mhm. So meron din kaming OSAIC center. So yung mga bata na nare-rescue, Opo. doon namin nilalagay. Mhm. While they are undergoing psychosocial or mental health. Hindi sila pwedeng mababalik sa community kasi most of these kids hindi lang babae, pati lalaki. Mhm. Yung mga perpetrators, it's either sariling pamilya Nako. Mhm. or kapitbahay po. Mhm. Nako. So, yan lang po yung masakit. So, Opo. hindi po sila kaagad-agad mabalik sa community. So, mayroon pa pong proseso. Mhm. So, marami po kaming nakuhang partners Mhm. with the help of the Supreme Court, the DOJ and the IJM. Marami na po kaming mga psychosocial or mental health organization na tumutulong po sa amin para naman po matulungan yung mga bata. Kasi alam mo, yung trauma, pag hindi mo ma-rescue yung bata, Mhm. nung bata pa sila, victim sila. Mhm. When they become of age, of course, alam mo, yung main reason talaga nun is poverty. Mhm. Easy money, picturean mo lang, nakahubad yung bata. Nako. 500 kaagad. Ngayon, mga high-tech na yung mga cellphone natin. Opo. So, everywhere, basta may data ka lang, you can always connect to someone Mhm. from other places. Na, meron ako dito. Kaagad, marami ring pamaraan on how to get payment. So meron tayong PayPal, meron tayong GCash, Opo, saan opo. maski ano-anong pamaraan na po ng bayan. So that's what happened. Right now po, we are focusing kasi na ano na kami ng Justice Zone, nakita mo na Ay, sa opo. picture, no? Actually, Miss Armian, itatanong ko lang kasi malaking bagay po ba Ligan City being a part of Tri-City Justice Zones? Kasi nababanggit niyo po kanina na may mga tulong po sila. Malaki po yung naging tulong para mabigyan po ng hustisya at makatulong tayo dun sa mga batang nabibiktima po ng online abuse. Yes po, talaga. It's really a privilege na masali kami doon sa Tri-City Justice Zone. Kasi when it comes to assistance, meron po. In fact, bago lang kami nag-start planning nung Justice Zone. Mayroon po kami, ang main convener namin is the executive judge. Kasali po ako doon sa convener at secretariat. Yung city director po ng DILG namin is also part of the secretariat of the Tri-City Iligan Justice Zone. No? So, marami pong composition. May PNP, meron po tayong prosecutor, yung PAO, no? So, and at the same time, na-establish natin yung system on how to address Opo. from the community up to yung pagtulong sa bata. So, ganun po. Bago lang po kami natapos ng strat planning with the Justice Zone, this time, yung main output naman namin for the LGU side is to make an ordinance para naman po ma-institutionalize na rin natin yung Justice Zone, yung convener, para yung LGU and the other partners, official na po yung partnership with the ordinance. So, hindi na po mapapalitan. Opo. Hindi na po ma-change. Nandun na din po siya. At saka, right now, we are focusing on awareness. Awareness po sa mga barangay captains. Bago lang po kami nag-orient sa mga barangay captains. Tama po yung sinabi ni Mayor Gatsalian. Problema po ng mga bata, saan sila magsumbong pag mangyari yun? Totoo po so, yan. there, yung sistema po, at least alam ng barangay captains, pag mayroong mangyari sa kanilang barangay na ganitong kaso, alam na nila kung saan nila
ipapasa. Ayun. No, they already know who to contact to kasi ito po kasi very sensitive po to na issue. Totoo po, opo. Yung confidentiality po nito, especially on the identity, Opo. is very high. Hindi po namin pinapicturan yung mga bata. Masyado pong mataas yung confidentiality natin. So dito po, at the same time, lately, nag-orient din kami. Meron po kami mga tricycad. Alam mo na, sa mga barangay, may mga Opo. tricycad. Sila po yung nakakaalam sa mga sulok-sulok ng barangay namin. 2 barangay po na orient, wherein, kung may makita po silang mga kaduda-dudang mga tao na pumapasok dyan sa mga pension house na may dalang bata, pwede na po nilang isumbong. Pwede nilang i-report sa barangay na ganito, mayroon pong ganun, para naman ma-check. Kasi usually, yung gumagawa dyan, pumupunta doon sa mga sulok-sulok na mga pension houses po. Ako, ma'am, actually, itatanong ko lang po sa inyo sana kanina kung paano po yung proseso ng may lalapit. Pero ito po pala ang ginawa ninyo is inorient na po ninyo yung mga LGU, lalo na po yung mga punong barangay, para just in case meron lumapit po sa kanila, alam na nila ang proseso, step-by-step process para mabigyan ng tulong, ma-assist yung mga lalapit po sa kanila. Pero sa inyo po ba, meron po ba kayong online Facebook or meron po ba kayong hotline na pwede pong direktang magsumbong po sa inyo? Alimbawa man po yung nanay ng isang bata na naaabuso o kaya tiyahin ng isang batang naaabuso. Bagamat ang napansin ko lang po sa panayam ko sa inyo ni Mayor West tsaka sa iyo po, ang masakit na katotohanan po pala ay minsan o madalas pamilya ng biktima ang may kagagawan. Kaya po yung mga bata ay hindi rin nila alam kung paano sila magsusumbong at may mga unreported cases din po pala. Yes po. Actually, yung mga barangay po, through the help of the ILG po, na-establish na po namin yung VAUSI desk. Ayun. So kasali na po dun. That's why yung orientation, hindi lang po mga barangay captain, pati na po yung mga SK chairman kasali dun sa orientation. And then right now, meron na po kaming mga school caravan. Actually, we started it last year. Meron na po kaming school caravan. Meron na nakastart na po sila sa mga 2 schools na yata, public schools kasi ang nangyayari mostly sa mga public schools talaga. So, may mga schools na rin po tayo na nakakandak na po tayo ng mga school caravan. And babalikan pa po namin yung mga barangay again para naman po ma-remind, para ma-instill. Alam mo, yung Pilipino, hindi pwedeng isang beses mo lang puntahan. Opo. Kailangan balikan mo yan sila para ma-instill. But yung VAUSI desk po natin, mayroon po tayong mga personnel na po dyan. Yun, at least po meron na tayong mga awareness campaign at may information campaign na rin po pala tayong pinapalaganap sa inyo pong mga areas of responsibility para aware po yung ating mga kababayan. Ma'am, Miss Armian Aloro, ma'am, in behalf of Mayor Siao, ano po ang inyo pong mensahe ngayong National Children's Month sa LGU po, dyan sa inyo pong nasasakupan sa Iligan, and of course sa atin pong mga kababayan at kapwa lokal na pamahalaan? Well, in behalf of our City Mayor, Mayor Frederick Siao, isa lang po yung pareho kami ng advocacy kasi para po sa amin, we need to protect our children. So, doon sa mga magulang, kailangan alagaan natin ng maigi ang mga bata. And we should also be aware kung ano na pong nangyayari sa kanila. Kasi ngayon po, nasa Generation X tayo Minsan, pag kumakain, mas nauna pang picturean yung pagkain kaysa pag-pray. So, ganun na lang po. Take care of our children and then let's hope, we need to work together. Hindi lang po yan sa local government unit ng Iligan, siguro sa buong Pilipinas, but kailangan din po namin ang tulong, kooperasyon sa lahat ng magulang sa buong Pilipinas. Huwag po nating abusahin yung mga bata. Di ba sabi nila,
ang mga bata dapat inaalagaan, hindi inaabuso. So yun lang po, ma'am. Maraming salamat po and thank you for this privilege. Actually, medyo na-short ako sa kanina lang po kasi si Mayor meron pong another appointment. But then, I'm so happy that we are able to share this sa inyo at saka sa buong Pilipinas po. Salamat din po sa inyong lahat. Alright. Mayong hapon sa tanan again. Opo, maraming salamat Miss Armien Aloro. Ma'am, thank you po for being here sa DZRH at sa pag-share po ninyo ng inyong programa na sana ay i-adapt din ng ating mga kababayan, iba pang LGU po para maprotektahan at pangalagaan po ang karapatan ng ating mga kabataan. Ma'am, thank you so much po sa inyo dyan sa Iligan City and of course kay Mayor Frederick Siao. Thank you po and good afternoon. Maraming salamat kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian at kay Miss Armien Aloro on behalf of Mayor Frederick Siao ng Iligan City. Tayo po ay magbabalik pa sa programa at sa ating pagbabalik meron po tayo makakapanayama bilang bahagi po ng ating DILG Connect. Tayo po ay magbabalik. Pilipinas ang oras 4:58. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODMA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODMA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our President to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At sa ating DILG Connect, atin naman pong bibigyang pansin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan. At ang atin pong katanungan ngayong araw na idinulog po dito sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. At mayroon po tayong makakasama para sa kaukulang solusyon at aksyon. Makakasama po natin mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang maaasahan ako, ito mabilis malapitan na to. Ito, isang mo lang dito, isang pakisuyo mo lang, lalo na yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Talagang kahit gabi, action agad ito. Si Assistant Secretary for Disaster Response Management Group at ang spokesperson po, tagapagsalita ng DSWD, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, magandang hapon po. Welcome po sa programa. Hi, Ellen. Magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Nako, ASEC, alam ko pong kayo po ay busy dyan po sa DSWD. Pero mayroon po tayong ilang katanungan mula sa atin pong mga kababayan. Una na po dito, ano daw po ang proseso at guidelines ng DSWD sa pagkuha po ng permits kung ang isang organisasyon daw po ay magsasagawa ng fundraising activities? Kailangan daw po ba na kumuha ng permit sa LGU at kung saang barangay po gagawin yung fundraising? Yes, Elaine, kung ang fundraising activity na isasagawa ay sa lokal na pamahalaan lang o within the jurisdiction of the local government, ay maaari naman po silang kumuha dyan na po sa kanilang munisipyo o sa kanilang city hall. No, dahil because nagpo-process po ang mga local government ng solicitation permit.
However, kapag regional or region-wide yung scope ng fundraising activity, kailangan po sa DSWD field office. Ngayon, kung nationwide naman po ang coverage, Opo. sa DSWD central office na po at nangangailangan na ng approval ng aming pong buting secretary. But kung local government unit lang, kung sa kanila pong area lang, sa munisipyo na po sila kumuha. So, ibig sabihin po nito, ASEC ma'am, sakop ba nito yung halimbawa, meron kaming madalas fundraising o kaya meron po kaming operation tulong, lalo na po dun sa mga binabagyong lugar. Kasama po pa rin po ba dito, sakop rin po ba yung mga private din po na katulad po ng kami po ng MBC? Tama po iyan, Ms. Elaine. Ang sakop na ng pag-issue ng solicitation permit ay yung mga individuals o mga organized groups, ganun din yung mga non-profit organizations, mga NGOs, mga agencies, or yung even mga government agencies, at even yung mga social welfare and development agencies na may valid registration, license, and accreditation from the department ay kumukuha nga po ng solicitation permit kung meron po silang isinasagawa ng mga fundraising. Ayun, at least malinaw po, ASEC, at narinig na po sa inyo para hindi na po sila nagtatanong pa. Samantala, may mga kailangan daw po bang dokumento na isumite para makakuha ng permit sa DSWD at LGU para naman po sa solicitation of fundraising activities or events? Ano-ano po itong mga dokumento kung meron po? Yes, Elaine, para sa mga i-issue ng local government unit, of course, kakaiba yan sa bawat lokal na pamahalaan kung anong in-issue nila na polisiya. But sa DSWD, meron pong mga iba't ibang mga requirements na kinakailangan na isumite. Of course, mahalaga dyan yung project proposal para makita natin kung ano po ba yung purpose ng activity, sino po nga magiging intended beneficiaries ng fundraising activity. And kung this is an organization, of course, kinakailangan din natin makita yung kanilang certificate of registration mula sa SEC. Dapat meron ding certificate of good standing or updated certificate of corporate filing. Gayon din po, yung updated profile ng governing board or its equivalent in the corporation. Meron din pong authorization mula po sa head of the government agency ensuring strict compliance to the standard ratio ng fund utilization. Dapat din meron pong fund utilization report na isusumite o papakita sa DSWD. At ang mga requirements po na ito ay isasubmit online. Meron po tayong tinatawag, Ms. Elaine, na DSWD Helps or yung Harmonized Electronic License Permit System. Helps ang tawag natin dyan. Maaari po kayong gumawa ng account. Bumisita po sa website namin, www.dswd.gov.ph, and you may access that and you can create an account and doon nyo na rin po isusumite yung pong mga requirements. In fact, the application form may also be accessed through that site. And once na ma-review po ng ating pong bureau, yung pong mga dokumento, within 7 days may i-issue po natin yung inyo pong solicitation permit. Ayun, malino po at siguro magpunta na lang din sila sa website kung medyo naguguluhan, i-replay nyo po itong programa natin mamaya, maririnig nyo po ulit yung mga binanggit na dokumento ni ASEC Irene na kailangan. Nako, ASEC, ito ma-segue ko na lang din po medyo marami po ngayon, nakikita ko yung mga IPs na namamalimos po sa gilid ng kalsada, mga batang kalye, mga homeless po, nalalapit na po ang Kapaskuhan, medyo marami na po sila. Paano naman po kaya yung mga gustong tumulong sa kanila? At ang DSWD po, ano po yung mga ginagawa natin ngayon na hakbang tulong para naman po yung mga kababayan natin ay matulungan, mabigyan natin sila ng assistance po? Yes, tama ka dyan, Elaine, merong ang programa ang DSWD na naglalayo na magbigay ng tulong o suporta para sa mga vulnerable families or mga children, ito mga tinatawag natin mga families and individuals in street situation. At binibigyan natin sila ng option na maaring bumalik, umuwi doon sa kanilang places of origin o ma-relocate po natin sa mga areas dito po sa Metro Manila, ma-endorse natin sa kanilang mga respective local government units, mag-provide ng temporary shelter in our centers and residential care facilities,
or kung abandon mo ito, pwede natin in-subject for placement for alternative childcare. Maaari po nga umuwi sa kanyang mga probinsya, bigyan po ng interventions. Ang mahalaga po, Ms. Elaine, ay makapagsagawa tayo ng reach-out activities. Ito ay sa ilalim naman ng pag-abot program. Ito yung isa sa mga bagong programa ng DSWD na kung saan nagsasagawa nga tayo ng mga reach-out activities upang mailayo itong mga families and individuals in strict situations mula sa lansangan at sa anumang uri na kapahamakan na maaari nga po nilang ma-experience bunsod ng pananatili sa mga kalsada o sa mga lansangan. So, kapag may mga nakikita po kayo, itawag niyo po sa DSWD so that our pag-abot team could go to the area and conduct reach-out activities and bring them to our processing center na kung saan doon natin sila bibigyan ng tulong and appropriate interventions. We understand, Elaine, may mga individual o grupo na gusto pong tumulong sa mga families, individuals in street situation. Lagi po namin sinasabi, there are responsible means of providing assistance to them. So, let us take them out of the streets where they may face various forms of risk and bring them in our processing center where we could provide the appropriate interventions. Nako, napakaganda. ASEC, pero ASEC, mayroon po ba tayong contact number na para pong itong pag-abot team ay makontak ng ating mga kababayan? Kasi nauuso na po ngayon, hindi ko naman sa nilalahat, pero parang medyo masaklap yung iilang vlogger, iilan lang naman po, napapansin natin, i-vlog nila, tapos kinukunan po nila yung tao, pero doon pa rin naman sa street, doon sinasabi nila na tinutulungan nila. Hindi po ba parang medyo na-violate yung privacy kahit po sabihin natin sila po ay homeless, nandun po sila sa lansangan? Tama ka dyan. May mga karapatan po ang ating mga kababayan kahit po sila ay mga nasa lansangan na kinakailangan natin igalang. And not only that, we have to promote their welfare. So kaya nga po, kinakailangan i-reach out natin sila at dalhin sa ating pong mga processing center para mabigyan natin ng karampatang tulong. Maaari po kayong tumawag sa numerong 8931-9141. Ulitin po, 8931-9141. At ang ating pong reach out team ay pupunta po sa lugar at doon po kakausapin yung ating mga families and individuals in street situation. And kung sila po ay sumama sa ating pong mga social workers, dadalhin nga natin sa processing center dito sa Pasay. Ito ay dating Pogo Hub na ngayon ay processing center. Doon pinakausap, pina-assess ng ating mga social workers so that we could determine the appropriate intervention to afford to them. Gaya ng nabanggit ko, Elaine, maaaring kapag mga abandona yung mga bata, pwede natin dalhin sa ating mga residential care centers that cater to abandoned children at mai-place na sila for alternative childcare. Or kung ito naman po ay may mga uwian sa mga probinsya, tinutulungan po natin by providing transportation and assistance, and at the same time, coordinate natin sa LGU and then provide them with livelihood opportunities. Nang sa gayon, hindi na sila muling bumalik pa sa Kamaynilaan. Alright. ASEC, maraming salamat po sa inyo pong panahon at sa mga paliwanag nyo po. Thank you so much, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Thank you po. Maraming salamat din, Elaine. Magandang hapon. Magandang hapon po. Nako, maraming salamat. Nakapanayan po natin ang tagapagsalita ng DSWD, si Ma'am Irene Dumlao. Siya rin po ay Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng DSWD. Nako, kailangan nating magpaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sinamahan po tayo ngayong araw dito sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Hanggang sa susunod na Miyerkules po, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Manos ang ating mga kasamahan sa DILG sa pangalan po ni DILG Secretary John Vic Rimulya, si Yusek Odi Pasaraba, si Director Salvacion Bakay, at si Manos Lakay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Pilipinas ang oras 5:16 na. Susunod na po ang programang Balansyado. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumuto, makinig dito sa
DILG sa DZRH Break Time. This